Anong nangyari sa'yo, Jingyu? Doctor. Doctor. Malubha ang sitwasyon. Kailangan agad operahan, kundi hindi tatagal ngayong linggo. Operasyon. Dok, gawin natin ang operasyon. 20,000 piso ang kailangan. May ganon ka bang pera? 20,000 piso. Kalmitan na. Salamat, Doc. Susuko na ako sa gamutan. Hindi pwede. Dok, kailangan niyo pong asikasuhin agad ang operasyon. Ako na ang bahala sa pera. Pakiusap, iligtas niyo po ang boyfriend ko. G.E. Hindi ako kaapat-dapat. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jingyu. Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Pag gumaling ka, magpapakasal tayo. Huwag kang mag-alala. Lalabas ako ngayon para makuha ang 20,000 ito para sa'yo. G.E. Salamat sa'yo. Naku, Ange Galigno, Anjuse NG Pagartegno, Parentotois. Kuya Jingu paano ang pag-arte kayo? Magaling ang pag-arte mo. Jingu, ang girlfriend mo ay isang bihirang magandang dalaga. Tama, pa sa kanyang sakit. 3 trabaho sa isang araw. Palaging kumakain ng tinapay at asin. Walang reklamo kahit isa. Pa sa akin, ang tanga ng batang babae na gaya niya. Sa buong lungsod, wala kang makikitang pangalawa. Pero ang girlfriend mo ay sobrang tanga. Hindi siya bagay sa'yo. Paano kung ako ang kumausap sa kanya, ha? Nakalimutan mo na ba na si Shen Zi ay nag-iisa lang sa buong Hong Kong? Si Shen Zi lang ang babae na hindi alam ang pagkakakilanlan ko pero sinamahan ako 3 taon. Ang larong kunwari may sakit na ito ay ang huling pagsubok ko bago ako magpropose sa kanya. Kahit ano pa ang gawin nyo, basta huwag niyong idamay siya. Kundi, hindi ko alintana kung mawawala ang pamilya niyo sa Hong Kong. Ano inyante ni Shenji? Magmadali, matapos at umalis, bumalik na maaga bukas. Kailangan masad ang basurahan bago mag-alas 5. Uy, maliit na kapatid, napakahirap ng trabaho mo. Baki hindi ka sumama ke kuya uminon? Bibigyan kita ng tip. Sir, narito ang inyong mga inumin. Mag-enjoy. Halika, magandang binibini, maupo ka dito at uminom kasama ko. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Kain. Ubus na natin. Kailan darating kebab? Kung hindi darating, hindi na kailangan. Pasensya na, sir. Pupunta na ako para makatulong. ₱20,000. Alam kong 20,000 ay maraming pera, pero may sakit si Jinyu. Talagang kailangan ko ang perang ito. Anong gagawin ko?
Dahil kulang ang kita sa trabaho, kailangang subukan ang anumang paraan. Pwede na bang mag-opera ang doktor? Kailangan ko ng pera sa pang-emergency. Hiya, nasa kalagitnaan ka na ng cancer. Magpaparehistro ka pa ba ng kidney? Pumunta ka sa ospital para magpagamot ngayon. May pagkakataon pa. Anong cancer sa kalagitnaan? Imposible. Impossible, hindi ito pwede. Doktor, nakamali ka. Siguradong nakamali ka na tingin. Kahit paniwalaan mo o hindi lang isang kidney kahit ang buong katawan mo. Wala ring halaga, lumayas ka. Bad trip. Anong gagawin ko? Gayon pati ang buhay ko, nagbibilang na ng oras. Saan pa ako kukuha ng pera? Balitang ang pinakamayamang tao ng Hong Kong na si Wan Seshao ay lihim na nakarating ng lungsod ngayong umaga. Afi, kakapasok ko lang sa hapunan, nilagyan nila ng gamot ang tubig ko. Mukhang di ko makikita si Jinyu ngayon. Nasa South Bay Avenue AKO Nayon. Ihanda mo ang family doctor ko. Dapat mahal ang sasakyan na to. Nasaktan ako sa bangga. Pwede mo ba akong bigyan ng pera? Magpapatingin ka ba sa ospital? Scam. Sige, bibigyan kita ng pera. Anong ginagawa mo? Paidawan AKO, hindi KO. Nilagyan nila ako ng gamot tulong. Kahit anong amount ay okay lang. Z, huwag mo na pahirapan ang sarili mo. Kung di natin mahanap ang pera, itigil na lang ako sa pagpapagamot. GEE. Hindi ako karapat-dapat. Kaya pabigat lang niya sa'yo. Huwag kang magsalita kahit isang kidney. Kahit ibenta mo buong katawan mo, walang halaga. Umalis ka na. Abala. Nagmamadali ako. Magkano ang kailangan mo? 20,000. Alam ko malaking halaga ang 20,000. Pero may sakit ang boyfriend ko at talagang kailangan namin ang pera. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa hinaharap. Tama na! Ayoko talaga sa taong nagsisinungaling. Hindi lang 20,000 ang nasa loob. Pwede ka nang umalis. Yar salamat, pakiusap, pakitaan siya para hindi siya sumuko sa paggamot. Nakapag-ipon na ako ng pera. Punta ka agad sa ospital. Sabi Naya,
Toda pala lahat. Efe, pakiusap, alamin mo tungkol sa isang tao. G.E. Ikaw at ako nagbigay ng sobra. Hindi ako karapat-dapat. Sulit? Basta gumaling ka lang, sulit ang lahat. Tanga. Tika, saan galing yung 200,000 mo? Nangutang sa mga kababayan, pinag-ipon-ipon ko. Nga pala, katatapos lang na operasyon mo, wag mo munang intindihin yan. Sige, uminom ka pa. Uminom ka pa. Z, huwag kang mag-alala. Kapag kuluyang gumaling na ako, bibigyan kita na. Bonggang sorpresa. Jingyu, marumi na AKO. Kapag gumaling ka na, alis na ako. Wala tayong kinabukasan. Sige, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Bake it. Pagalam. Z, anong problema? Ano ang problema mo? Wala lang yon, aksidente lang akong nabulunan. Huwag kang mag-alala. Nadikat AKO. Jingyu, gumagabi na, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sige, maginggat ka kung ganun. HM. Tara na. Lihay, sinubukan ko si Z at plano kong aminin at mag-propose sa kanya makalipas ang 3 ngayong gabi. Tawagin ang mga tropa. Pumunta tayo sa Moonlight Bar para sa huling kasyahan. Sige. Shenji. Bakit ka nahulin ngayon? Pasensya na may sis, ang boyfriend ko nagpa-opera ngayon. Kailangan ko siyang alagaan. Kaya nalet ako. Sige nanga. Teka lang, Xiaomai. May dumating na EIE table, puro anak ng mayaman. Sabi nila nandyan si Wan Xiao. Galante siya, malaki magbigay ng tip. Ikaf na lang, ayoko. Ang hirap nilang asikasuhin, hindi ko kaya yung ganong kita. Paano yan? Puno tayo ngayon, wala nang tagasilbi sa EIE. Meiji, paano kung ako na lang? Kailangan ko ng pera. Kailangan na pera para sa patuloy na pag-recover ni Jingyu. Kailangan ko magtrabaho na hirap para maipon yung pambayad niya. Qu'un chéri, qu'un chéri, qu'un chéri. Kumakain ng cherries, kumakain ng cherries. Huwag mo nang sabihin, bagay talaga si Kuya Jing at King Er. Ganun din Tanjinkao, Puyajing. Super rich second generation. Si King Er ay anak ng negosyante sa alahas. Wala makakapagsabi na magandang lalaki at babae na bagay. Si Kuya Jing ay sawa na sa mga mayamang anak. Kung hindi ay bakit pa siya nakikipaglaro ng love game kay Shenzi. Sa loob ng 3 taon,
Si Jingyu ay talagang rich kid pala. Hindi. Tiyak na mali ang nakita ko. Nazen ka Jingyu. Nagkataon lang ba ito? SSSH. Nasa ospital ako para sa post-op-rehab. Ms. Emo ba ako? Aba, ang lalim ng damdamin mo, kuya. Matagal na pala siyang tinatago ang kanyang pagkatao. Kuya Jiu sobrang playful ka daddy ngayon inisahan mo asay shinzi. Ang saya ng laro, ayaw mo talagang magpatuloy. Sawang-sawa na maglaro ng ibang laro. Sawang-sawa na maglaro ng ibang laro. Ag fully recovered na ako. Maghahanda ako ng bago para sa'yo. Malaking sorpresa. Na-miss mo ba ako? Hindi alam kung husay magpanggap may sakit si Jingje. Natako ako nung kinaga yung blood pack. Ah, Sa totoo lang, meron din akong contribution diyan kasama si Phoebe. Hindi lang identity pala ang tinatago ni Jingyu. Kunwari pa siyang may sakit para lokohin ako. Nagmukha akong tanga. Ginawa ko ang lahat pa para makapag-ipon ng pera para sa gamot niya. Pero hindi man lang sapat pambili ng isang boat ng imported na alak. Hoy, anong ginagawa mo? Halika't magbuhos ng alak para sa aming Jingje. Walang aperensya, kaya buong buhay magpapaalipin. Pamilyar ang tingin ng mga mata niya. Para ma-figure out ang object extraction distribution, una mong isipin ay kung paano nakaayos ang object. Ibi anong kalkohin ito? Pasensya na, Saji, kukuha na ako ng papel para punasan. Isang sorry lang, ang kapal na mukha mo, galing ka lang naman sa squatters area. Araw-araw na lang inisip mong akitin si Kuya Kyung. Gusto ko lang makita anong itsura mo sa likod ng maskara mong yan. Huvak. Anong itsura nga ba talaga sa likod ng maskara? Huvak. Suching, tama na. Ano bang maganda na titignan dyan? Ang ganitong klaseng babae, masisira lang ang mata mo sa kanya. Pasensya na, kukunin ko na ang walis para linisin ito. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ganito na lang, maliit na taga-silbi, inumin mo lahat ng alak sa misa na ito at palalagpasin ka na namin. Hindi pwede, masakit ang tiyan ko, hindi ako makainom. Sa tingin mo, nakikipag-usap kami sa'yo. Hindi naiintindihan sinasabi ko. Nagsalita prinsip, tapang kung hindi ka makikinig. Mga kaibigan, hawakan niyo siya, hahaha. Anong ginagawa nyo? Masamang babae, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang resulta ng pagsalungat kay Kuya Jingyu. Bigyan mo ako ng ini. Paano mo nagawang agawin ang Kuya Jingyu ko? Jingyu, deti ay mabait at mahinahon ka. Ikaw ang tanging ilaw sa buhay ko. Pero na yon, ang dating pag-ibig ko ay tila sa aso ko ibinigay.
Nakakadiri, gusto kong sumuka, umalis ka na. Huwag mong sirain ang kapaligiran ko. Sa tingin nyo ba, parang pamilyar ang likod ng babaeng yon? Hey, wag mong sabihin, parang kagaya ng pagiging mahiyain niya, di ba? Medio Kamuka NGA ni Shenji. Pero kung tutuusin, mas manipis ang mukha ni Shenzi kumpara sa kanya. Kung malalaman ni Shenzi na nagkunwari lang may sakit si Jingjie, baka mabaliw ang batang iyon sa inis. Bakit mo pa ikinumpara ang babaeng iyon kay Shenzi? Jingyu, Silanshu en Nagbibirolanga. Wag mong seryosohin. ONGA, Jingyu, Wagmo na la Niziping Seryososia. At saka, pag nalaman ni Shenzi ang totoo, apatayin kita. Naintindihan MOB. Nintendian. Lihay, tandaan mo ang pag-aayos ng proposal sa loob ng 3 araw. Aminin ko kay Shenzi ang tunay na pagkatao. Gagawin ko siyang pinakamasayang babae sa buong Hong Kong. Naiintindihan mo, King. At maghanda ng sasakyan, upunta ako mamaya sa bahay sa buro. Babalik ako para sabihin sa kuya ko na ipilit na tong bagay na to. Wang Dinyo, alam ko na ang totoo. Maghiwalay na tayo. Bake it, ikaw. Mr. Wang. Sir Wan, nalaman ko na si Miss Shen ay katulad mo. Nawalan ng mga magulang noong bata pa. Pero siya ay lumaki sa bahay ampunan at kalaunan nakapasa sa University of Hong Kong. Kurso sa hotel management. Dahil nagkasakit ang kanyang nobyo, napilitang huminto sa pag-aaral at magtrabaho ng maraming beses para makalikom ng pera para sa medikasyon. Napakahirap ng kanyang buhay. Nadintindihan ko na. Nagkamali ako sa kanya. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa Moonlight Bar. Opo. Anong klaseng lalaki ang nobyo mo na hinayaan kang maghirap dito? AKO. Sige, sumama ka sa akin pabalik. Hindi kailangan. Nagising. Ang mga damit ko. Huwag kang mag-alala, lasing ka kagabi, pinalitan ka na ng katulong ng dami. Hindi ko lang inaasahan na magiging ganito kaganda si Miss Shen sa ganitong kasuotan. Ginoong Wan, may asikasuhin, alis na. Anong problema? 2 beses kitang natulungan, MS Shen. Gusto ko sanang humiling ng tulong pabalik. Ano yung? Alam ko na estudyante ka ng Hotel Management, MS Shen. Ang grupo ay nagde-develop ng Hot Spring Resort Project. Mawala ang isang experience officer. MS Shen, interesado? Halika ngayong gabi sa Viking Hotel. Kulang kami sa tao para sa evaluasyon. Hanggang gusto ni General Manager Wan, maraming tao ang gustong tumulong sa grupo. Baka hanggang France ang pila. Si General Manager Wan, talagang may hilig magkunwari para malapit kay MS Shen. Miss Shen. Kailangan ng grupo namin ang katulad mo na talent. Maraming beses na akong natulungan ni MR1. Sige, babalik na ako para maghanda. Ife. Hallam. Sige, pakiusa.
bakit siya nandito? Hindi tama. Galing si Z sa mahirap. Ano siya makakarating sa bahay ko? Bukod pa rito, lahat ng pera niya ay ginastos sa pagpapagamot ko. Saan siya kumuha ng perang pambili ng haute couture chimsam? Hehe, baka ang likod lang ang magkakatulad. Kuya. Noong bata pa ako, dahil akala ng iba ako ay ampon lang, tinutuya nila ako. Iniapi, kayo lang lagi ang mabait sa akin kaya nare-respeto ko kayo. Kaya nga pinili kong bumalik ngayon habang nasa bahay kayo kasi. May mahalagang bagay akong gustong hingin ang inyong pahintulot. Sa 3 taon sa ibang bansa para sa negosyo, nagkaroon ako ng kasintahan sa universidad. Anong mayaman na pamilya? Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Isa lang siyang normal na babae. Pero kuya, alam kong ginagawa ko. 3 taon, itinago ko rin. Tunay kong pagkatao. Nagunwari ako bilang isang batang mahirap na may malubhang sakit. Tapos, sinubok ko siya ng mahigpit. Ngunit sa loob ng 3 taon, para gamutin ako. Siya ay nagtatrabaho ng 3 trabaho, kumakain ng tinapay at tubig. Hindi niya ako iniwan kahit kailan. Si MS Shen ay kailangang huminto sa pag-aaral at magtrabaho ng ilang beses kada araw upang makalikom ng pera sa gamot para sa sakit ng ang hirap ng buhay niya. Ganito ba kasimple ang mga babae ngayon? Kaya siguradong hindi siya lumapit sa akin dahil sa pera. Kuya, gusto kong pakasalan siya. Kung ano ang gusto mo, sino ang pakasalan mo, kalayaan mo yan. Pero Kyung-woo, kailangan kitang paalalahanan. Sa impluensya at yaman ng pamilya natin, hindi mo kailangan ng pagsubok para sukatin ang katapatan ng isang simpleng babae. Sa hinaharap, ayoko nang marinig ulit yung ganitong bagay. Kuya, alam kayo. Ito ba ang jasmine hair tea na ginamit ni Z ilang taon na at ayaw palitan? Ano napunta ito sa kamay ni Kuya? Si Kuya palaging seryoso at di mahilig sa babae. Pero ngayon may gamit ng babae sa kanya. At parang murang gamit pa to. Pero paano man, at least patunay ito na nagkaka-interest na siya. Mukhang magkakaroon na ako ng Hello. Kuya Jing, Naayos na ang setup sa hotel, ayon sa Lalo na yung tanim ng mga jasmine, sobrang ganda. Baka gusto mong silipin mamaya. Tingnan kung ano pa ang kulang. Okay, alam kayo na. Ano? Kuya, may gagawin pa. Unahin ko, hindi mabala. Sige. Tamang-tama, may date din ako mamaya. Okay. Alas na muna kayo, Kuya. Ilagay mo lahat, yung dito ha. Gusto mong kainin mamayang gabi. Isipin kayo pa. Pag-isipan mo ng mabuti. Kuya, bili ka ng bulaklak para kay Gee. Pasensya na. Gusto ko sanang ibili ka ng bulaklak para sa kisi pero kulang na pera ko. Walang problema, hindi naman talaga ako mahilig sa jasmine. Wag na salamat. Tada! Bukod pa riyan, nag-part-time ako ngayon at kumita ng 100. Gawa tayo ng kisi feast sa bahay, pareho lang din yon. Sige, yui na tayo. Noong una, kahit isang tangkay ng jasmine ay di ko mabili para sa kanya. Ngayon, may bibigay ko na sa kanya ang isang dagat ng mga jasmine.
Sigurado magiging masaya siya. Si, pasensya na. Kung hindi dahil sa aking sakit, hindi sana kita nadamay. Kahit ang isang simpleng cake ng kaarawan. Di mo mabili para sa sarili. Ang kute na maliit na naranja ay sobrang sarap. Matamis at nakakawala ng uhaw. Gustong gusto ko ang maliit na naranja. Magwi-wish na AKO. G.E. Ano ang wish mo? Kay Yuan ay gumaling agad at magtaglay ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay. Doti akong mahirap na bata. Handa si Z na ibigay ang lahat para sakin. Ngayon, nabawi ko na ang pagkatao ko. Mabibigyan ko siya ng mga bagay na di niya inakala. Mas lalo niya akong mamahalin. Siguradong tatanggapin niya ang proposal ko. Z. Anong ginagawa niya dito? At ano yung car na yan? Room card ng Hot Spring Hotel. Miss Shen. Ito ang kwarto na ma-enjoy mo ngayong gabi. Anong nararamdaman mo, Miss Shen? Sa tingin ko, okay naman. Bakit ka umiwawas? Natatakot ka ba sa akin? Medyo. Takot ka pero nanggugulo ka pa din. Huli na. Anong ginagawa mo? Anong balak mong gawin? Hindi maganda ang trato sa'yo ng boyfriend mo. Makipaghiwalay ka sa kanya. Ako na ang bahala sa'yo. Pasensya na, hindi makontak ang inyong tinatawagan. Kuya, anong ginagawa mo? Kuya, anong ginagawa mo? Sino? Kuya, ako, to. Umalis ka, isara mo ang pinto. Sige. Oh, kuya. Wag kang matakot, sagot kita. Ayoko ang ganito. Umalis ka, isara mo ang pinto. Great, nayon kayo lang nakita to. Ang kuya ko na sobrang seryoso sa trabaho, biglang nagbago.
Ewan ko kung sino yung swerte na babae na nakakuha ng ganoong pagkakataon. Pero, SI, Shenji. Nga pala si Shenji. Nako, ang dami kasing gulo ng kuya ko. Parang nalito na ako. Enito, AKO para hanapin SI, Shenji. Alam mo siya, takot na takot. Ni hindi marunong magsalita ng malakas. Wala siyang tapang para maghanap ng lale. Siguro, may misunderstanding lang. Magte-text na lang ako sa kanya. Ano? Binlock AKO and I, Shenji? Binlock talaga, AKO and I, Shenji. Bakit niya ako binlock? Eh hindi pwede. Kailangan ko siyang makausap ng personal para linawin to. Sinabi ni Bin na agad na ipaalam kay Shenzi na matindi ang reaksyon sa operasyon, may panganib sa buhay. Papunta sa ospital. Gawin mo ang sinasabi ko, magpanggap ka na mabuti. Kailangan niyang dumating sa ospital. Maayos na sana ang lahat pero bakit lagi akong ganito tratuhin na Diyos? Ano ba ang nagawa kong mali? Hello. Hello, WBA Makazap SI Mission Z, sa Rensin Hospital. Ang boyfriend nayo, SI Wanjing Yu. Nagkaroon ng matinding reaksyon pagkatapos ng operasyon at critical ang kalagayan. Kailangan po ninyong pumunta agad sa ospital. Kung hindi po, may panganib ang kanyang buhay. Hindi kayo akalain na hanggang gayon gusto pa rin niya akong lokohin. Sige, hindi ko pa naman napapadala yung mensahe ng paghihiwalay. Mas mabuti pang harap-harapan ko siyang kausapin. HKA 263JD. Kuya, pakahatid pa sa Renshin Hospital. GESA Wakis Nandito Kana. Kakatex KO Lang SEO, pero nireject MO. Bakit MO, KO binaban? Dahil ba? Dahil ba kinasusuklaman mo ako dahil sa sakit ko at naghirap na ako? Baka natatakot ka na maging pabigat ako sa'yo. Pero kailang intalag kita. Alam kong hindi na kita kaya. Pero mahal kita. Wag mo kong iwan, WBA? Wan Jingyu. May pagkatuwa ka ba sa ganito? Ano? Senyorito. Nagsawa ka na ba sa entablado? Umiwas umain ng sakit gusto mo akong lokohin, masaya ba? Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin nagsisinungaling ako at niloko kita. Shenzi, paano mo naisip yan? Sa mga taon na ito, hindi ba ako nagbigay sa iyo ng damdamin, isang tunay na puso? May sakit ako, mahirap lang ako, pero ang damdamin ko para sa iyo. I told her, kahit gusto mo akong iwan bilang pasanin, hindi mo kailangan mag-imbento ng mga ganito. Absurdong dahilan, parusahan mo ako. Tunay na paninira, Wan Jingyu, iyong huwad na pagkukunwari. Mas nakakadiri kaysa sa pagpapanggap mong may sakit, kung ayaw mong aminin ito. Sige, tingnan mo itong video. Ito ba ang sinasabi mong tunay na damdamin? Ano ka nagkaroon ng video ng gabing iyon? Iniimbestigahan mo ako. Hindi kayo kaya ayan. Ang nakuha ko ay dahil noong gabing iyon. Ako ang ginamit at pinainom na alak. Impossible. Paano ikaw ang maliit na soro? Oo, ang hanggaw na iyon ay psilon ako, vaningdo.
Deti, dahil mahal kita ng todo, kaya ko ang lahat ng hirap. Nagtrabaho ako ng pinakamahirap na trabaho. Kumain ng pinakapresong pagkain, nagsuot ng pinakaluluma na damit. Akala ko magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Akala ko ang lahat ng sakripisyo ko ay may kapalit na pagmamahal mo. Pero hindi ko akalain. Sa mata mo, Juanito, na isang mayaman. Isa lang ako sa pinagkakatuwaan, niyurakan ang dignidad. Isa lang akong abangkuting para sa libangan at palabas mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, G.E. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi ko sinadya. Juan Jingyu, tingnan mo ako, para sa kahibangan mong kwento ng dukha, nagpunta sa kung saan-saan. Para sa tinatawag mong pera panligtas buhay, habang sa bar, niyurakan ang dignidad ko ng iba. Sa tingin mo ba sobrang tagumpay ka? Sobrang kontento ka, biye? Pasensya na, hindi. Juan Jingyu, hindi ko matanggap ang pagsisisi mo. Sapat na ang hirap na tiniis ko para sa'yo. Simula na yan. Wala na tayong utang sa isa't isa. Maghiwalay na tayo. Hindi. Hoy, anong ginagawa mo, Jinga? Anong nangyari? Huwag kang umarang. Jing Ge, si Shen Ji ba? Parang wala namang kwenta para magmukha kang ganyan. Siya ang waitress sa Moonlight Bar noong gabi na iyon. Alam niya ang katotohanan. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Totoo bang may ganitong klaseng pagtutugma sa mundo? Oo ang ikara ko, Kuya Kyungwoo. Mababa ang kalagayan na babae. Baka hindi nag-isip ngayon. Tempo lang naman. Bigyan mo siya ng oras para kumalma. Nga, hintayin mong mag-isip siya. Pag napagtanto niyang ang boyfriend niya ay ikaw, isang super rich na anak ng mayaman, makakasama ka, babawas ng maraming hirap sa buhay niya. Babalik siya, magpapakumbaba sa harap mo. Talaga? Pero paano kung talagang desidido siya at maghanap ng ibang lalaki? Kuya Kyungwoo, nagagalit ka yata ing sobra. Kahit na si Shen Ziye. Maganda naman siya, pero ikaw ay ang pangalawang anak ng mga Wan. Ang kuya mo ay sobrang makapangyarihan. Ang sikat na MR1 Sesaw sa buong Harbor City. Sino bang walang takot? Ang maglalakas loob na agawin. Tama, sa buong Harbor City, maliban sa kapatid mo, sino pang lalaki ang mas mahusay kaysa sayo? Tapos si Shen Zi ay isa lang namang ordinaryong babae. Paano niya makikilala si President Wan? Tama ka diyan. Nagpanik lang ako dahil nag-aalala. Sa totoo lang, si Shenzi ay isang simpleng babae. Kapag binigyan mo siya ng kaunting pang-akit, babalik siya. Lihay! Tulungan mo akong imbestigahan ang mga kilos niya. Maghahanap ako ng pagkakataon para malaman niya kung ano talaga ang katayuan ko at kung gaano kalakas si Wan Jingyu. Shenzi, pag nakakaalala ka na bumalik sa akin, ituturing kitang parang aso. Talagang hawak kita. Papayakin kita para humiling ng patawad. Baliw na talaga, naging baliw na ang mundo. Ang palagi lang iniisip ay trabaho at report si MR1. Ngayon palaging nakatingin sa litrato ng isang trabahante. Pinag-aalan pa kung paano maging third party sa pag-ibig. MR1, alas 3 ng hapon, nakatakdang magsuri sa mall. Nakaready na ang kotse. Sige, tara na. Dahil sa pag-ipon para magpagamot kay Wan Jingyu, hindi makabili ng gustong damit. Kung ganun, kahit mamatay na, mabuhay man lang sandali para sa sarili. Welcome pa. Paki-SS yabong na S ang size ng skirt. Siege, sandali lang. Wow, ang ganda ng palda na ito. Kuya Jingyu, Gusto subukan ito, pero hindi na kailangan. Gusto ng girlfriend ko ang palda na ito. Pakiusap mo.
Sige, miss. Ihahanda ko na ito pa sa'yo. Pakikuha nga ito, gusto kong subukan. Siege, sandali lang. Gusto ko rin ito, Kuya Jingyu. Gusto ko pareho. Bibiliin ko basta gusto ng girlfriend ko. Lahat bibilhin. Ito na lang. Ito na lang, gusto ng girlfriend ko. Maganda ang mood niya ngayon. Ito lahat ibalot mo. Ano bang plano mo, Wanjingyu? Shinziya. Napaka-simple. Gusto ko lang malaman mo na bilang babae ni Wanjingyu, makakamit mo ang buong mundo. Ang lahat ng gusto mo. Kaya, kung gusto mo itong mga damit na ito, makisama ka. Mag-sorry ka sa naunang pagkakamali mo. Sa akin, tapos magbalik ka sa akin na maayos. Mr. Wan. Kaka-receive lang ng balita, nasa parehong palapag din si ikalawang anak na lalaki. Nasa luxury shop sa harap, mukhang kasama ang girlfriend niya. Dumalaw na lang tayo. Hindi pwede. Wanjingyu. Hindi kita babalikan. Yung mga damit na yon, hindi ko na lang bibilhin. Shenzi, bakit tuwing binibigyan kita ng pagkakataon, hindi mo ito pinapansin? O sige. Makinig kayong lahat, bilang parusa, kung ano man ang gusto ni Shenzi ngayon. Bibilhin ko ito, at hindi ko ito titigilan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Walang makakadalang kahit ano mula dito. Naiintindihan mo ba? Wanjingyu. Dati bilag yata AKO. Para magustuhan kita. Akong. Ibigay ko ang buong tindahan sa kanya? Kuya, kilala, M.O.S.I. Bakit mo ipinagtatanggol si Shenzi? Hindi, ang kuya ay matuwid at makaluma. Siguro di niya lang gusto ang pang-aapi ko sa mahihirap. Kuya, Di ako interesado na makinig sa paliwanag mo, kasama ang iyong kaibigan, umalis ka na. sige. Os kalang BA? Ganoon ba kalaki ang impluensya ni G1 na peti si Wanjingyu ang matitigas na ulo? Takot din sa kanya? Ibalot lahat ng damit na nagustuhan ni MS Shen kanina. Hindi kailangan yan G1, sobrang mahal ang mga ito. Bukod pa rito, hindi naman kami gaano magkakilala kaya hindi ko matatanggap. Talaga bang hindi magkakilala? Gusto ko yung unang puting damit na tiningnan ko kanina. Hindi ko kailangan yung iba. Salamat, Mr. Wan. Gawin mo ayon sa sinabi ni MS Shen. MS Shen, bilang kapalit ng gown na ito, pwede ba kitang ligawan? Seryoso siya. Mr. Wan, nagbibiro ka ba? Malaki ang pagitan na estado natin. Lalo na, kakahiwalay ko lang, hindi yata tama. Kakahiwalay lang. Those lang yan. Ha?
Nag-alala pa nga ako na magmistulang kabit mo. Ano? Basta G, man, mayos ka. Ayaw kong makasagabal. Sagabal. AKO. May malubhang sakit ako. Paano nangyari ito? Deti, para may pagamot ang ex ko, gusto kong magbenta ng bato, pero sinabi na mapanlin lang na klinika na parang may kanser ako. Pagkatapos magpatingin ako sa ospital. Todo na. Problema sa sakit, ako na bahala. Ako gagawa ng paraan. Ano? Ano? At saka, kahit tatanggapin mo o hindi ang panliligaw ko, ayusin ko ang pagbalik mo sa pag-aaral. Para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Ito ang kinabukasan na nararapat sa'yo. Siya, hindi mukhang awa. Hindi ito parang limos, kundi tunay na paggalang at proteksyon. Ipinapangako ang kinabukasan. Si. Universidad ng Hong Kong. Nandito si Ginoong Juan para magsiyasat. Hindi ako maglakas loob. Ika-1 buwan mula nang bumalik sa paaralan si Miss Shen at magkita-kita tayo. Aniversario. Sana'y bigyan mo ako ng karangalan na maghapunan ng magkasama. Tayak. Ang ganda. Hindi kasing husay mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ko ito iniimbento, Z. Bago pa kita makilala, lagi kong iniisip. Kadalasan ay medyo makatuwiran ako. Ngunit nitong nakaraang 3 buwan ay napagtanto ko na ako ay hindi ko pa nakikilala ang taong nakatadhana para sa akin. Kaya. Gusto kong ang bawat bukas ko ay may nakaukit na pangalan mo, Shenzi. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Pero kakakilala lang natin. Hindi ba masyado pangmaga? Alam kong biglaan ito, pero pag-ibig ko'y pag-ibig sa unang tingin, at ito ay may layuning magpakasal. Kapag si Wan Zizhou ay may pinagpasyahang bagay, gusto ko tapusin agad. Pero malaki ang agwat natin sa pagkatao. Wala akong mayaambag sa iyong karera. Walang problema yan. Ang kasal ko ay hindi para sa kalakal o kita. Anuman ang iyong katayuan, ako si Wan Zizhou. Lahat ng kakayanan at tapang upang protektahan ka habang buhay. Deti, palaging ako ang nag-effort para alagaan ang relasyon, gayon ito ang unang beses. Nararamdaman ko mula sa kanya ang tahasang pagmamalasakit at pagkiling. Kung hindi ka pa rin kampante, pwede ko agad i-anunsyo sa media ang relasyon natin at sa loob ng 1 linggo. Gagawa tayo ng engranding engagement party. Ipapaalam ko sa buong mundo na ikaw ang babaeng tanging inibig ni Wan Zizhou.
Pumapayag ako. Kuya Jing, ang tigas ng loob ni Shenzi, ha? 3 buwan na, at nakakaya niyang hindi ka kontakin. Sino nga ba hindi, kahit matagal na walang balak bumalik para makipag-ayos kay Kuya Jing? HMP. Lahat tayo babae, hindi ko ba siya kilala? Malamang nagbibiro lang siya. Ang taktikang paglalaro mahirap para makuha ay gagana rin kalaunan. Kapag na-corner, iwawagayway niya ang kanyang buntot. Bumalik ako para humingi ng tulong kay Jingyu. Ganun ba talaga? Siyempre, Jingyu, hindi mo talaga siya dapat hanapin muna. Kung hindi ay ipupulupot kanya sa kalingkingan niya. Tama si Ching. Si Shenzi ay isang walang utang na loob na babae. Nang bumalik siya at humingi ng tawad sa akin, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Mga nagbabagang balita. Pangulo ng Wanjun Group. Jinawang Wansi. Inanunsyo ang kanyang pag-ibig, sa 3 araw ay magkakaroon ng engagement ceremony. Misteryoso ang pagkakakilanlan ng kanyang kasintahan. Wala pang media na nakakita sa kanilang magkasama. Magkakaroon na ako ng hipag. Ang aking kuya na parang malamig na bato, taong nagtatrabaho lang, ay nagkaroon ng puso at ang taas ng balitang ito. Gawing alam ng buong lungsod. Sabi nga nila, Kuya Jing, itong si MR1 ay mababa ang pagnanasa. Halos gusto na maging monghe ng kahirapan, sa industriya, kumakalat ang balita na baka lalaki ang gusto niya. Sa totoo lang, lagi naming pinagpupustahan na sigurado na mas mauna ka mag-asawa kaysa sa kanya. Hindi ko inaasahan, si MR1 ay ang panlaban ng pinakailibgulo at mayaman na binata. Mayaman, guwapo, at magaling pa. At Izapea, zero gossip. Nang lumabas ang balitang ito, lahat ng sosyalera dito ay madudurog na parang QR code ang puso. Ah, Anong silbi ng pagya? Ang importante, sino biyang babang yun? Hey, Kuya Jingyu, ikaw ang kapatid ni Marwan. Kilala mo siya ng mabuti. Sabihin mo naman. Anong klaseng babae ba ang makakapagbihag ng puso niya? hey, Mabuti pa nga. Kapag nagka-girlfriend na si kuya, baka hindi na siya laging cold at unreachable. Ganito ako kung paano magdisiplina. Huwag nang manghula. Sa loob ng 3 araw, ang engagement party ng kuya ko. Sama-sama tayong pumunta. Malalaman natin kung sino siya. naku, inggit ako, ang daming babaeng nagkukunwari lang katulad ni MR1, tapos nakuha pa ng isang walang pangalan na babae, at ginawang malaking engagement party pa. Nga, narinig ko wala man lang klarong litreto ng babae, sobrang misteryoso. Gusto ko na siyang makita, ang tunay na anyo ng Cinderella na ito. Hindi ko maimagine kung ano ang klaseng asawa ang pipiliin ni Wan Zhixiao. Hinuhulaan ko, sa kanyang ugali, baka gusto niya either super ganda o matalino na mapangahas na babae. Kahanga-hanga ang laki. Magpapakasal ako para kay Z mamaya. Siguro 10 bises na mas maluho ito kaysa rito. Saka ko ipapakita sa kanya kung gaano katanga ang pakikipaghiwalay niya sa akin. Kaninong anak ito? Ang ganda niya. Yo, Hindi BA Shenzi Yen, young waitress sa Say Bar? paano? Nandito ako ngayon para magtrabaho ng part-time bilang waiter, hahaha.
Bigyan mo ako ng mainom. Kung maayos ang paghahain mo sa akin, bibigyan kita ng tip. Pasensya na, hindi ako nandito para mag-part-time. Yumasag ka. Hindi ako alis. Isang mababang uri na tao, nagpapanggap na alta sosyedad. Pinapainom ka, sakit mo sa naayan. Umalis ka. Shenzi, basta't pumayag ka na bumalik sa akin, tutulungan kita ngayon din. Imposible. May boyfriend na ako at malapit na kaming ikasal. Ano? Ano yun? Sabi kayo may boyfriend na, AKO. Hindi tayo magkakabalikan. Hindi pwede, Shenzi. Para lang inisin ako. Nagsisinungaling ka na niyan? Ako ang unang nagmahal sa'yo. Sobrang mahal mo ako. Bakit ka maghahanap ng iba at agad magpapakasal? Akala MOBA bata, AKO? At saka, kaya ka nagsikap na makapasok dito. Gusto mong makuha ang atensyon ko. Gusto mo. Muling habilan kita? Sige, liligawin kita ulit. Pero maging mabait ka ha. Walang tampuhan. Unawain mo na sa mundong ito. Walang ibang lalaki na mas magmamahal at bagay sa'yo kaysa sa akin. Wanjing you, seryoso. May boyfriend na, AKO. Tumigil ka na sa pag-abala. Shenzi, yan ang strategy mong gusto pang huli pero nawod ka na. Wala na akong pesensya para magpatuloy pa. Sumama ka sa akin. Man Jingyu. Bitawan Montag ang Ate Montag. 8. Kuya, ano yung sabi mo? Sabi mo siya. Kanino siyang 8? DBA Malina? Si Shenzi ay ang etmo, ang aking fiance. Ngayong nandito ang mga tanyag ng Hong Kong, ipakikilala ko siya. Ito si MS Shenzi, ang aking tanging mahal sa buhay at nag-iisang babaeng kinikilala ko. Pagkatapos ng araw na ito, siya na ang makakatuwang ko, ang opisyal kong fiance, ang magiging ginang ng Wanjun Group. At siya rin ang magiging kaagapay ko sa habang buhay, ikakasal kami sa susunod na buwan. Kuya. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. It's girlfriend ko siya. Siya ang babaeng sinabi kong pakakasalan ko noon. Siya ang gusto kong pakasalan noon. Siya ang ex-boyfriend mo na nagtangkang manloloko sa pamamagitan ng peking sakit. Ikaw ang makapangyarihang kuya. Ikaw ang makapangyarihang kapatid. Mahal siguro ang kotse na ito. Ganyan din ang nararamdaman ko. Si Kuya Jeng? Sobrang yaman na anak maiman. Sino? AKO ito, Kuya. Kayong dalawa, isa ang tekon sa Hong Kong. Isa ay anak ng mayaman. Pareho pa kayo ng apelido. Bakit hindi ko naisip na may koneksyon kayo? Z. Kanlurang isla. Ako ay dahil nakukunwaring may sakit si Wanjingyu. Kaya nakita nakalala. Paano nangyari ang ganitong pagkakataon sa mundo? Bakit ba lagi na lang akong tinatreto ng tadranan ng ganito? Shenzi, hindi nakakapagtaka na lagi kang tumatanging makipagbalikan sa akin. Lumalabas na nakipagtalik ka na sa kapatid ko. Ikaw pala talaga yung figurang nakita ko mula sa likuran sa gate ng lumang bahay noong araw na yon. Kaya iyong jasmine hair tea sa motorsiklo ay sa iyo rin. At sa Viking Hotel din.
Yung babaeng pinoprotektahan ng kapatid ko sa hot spring pool. Ikaw ba yan? Shenzi, napakagaling mong actress. Nakakaawa ang kilos mo sa harap ko. Tila malalim ang pag-ibig niya, ngunit palihim na nauwi sa kama ng kapatid ko. Ikaw ay isang gold digger. Gagawin mo ang lahat para sa pera. Pero alam, MOBA. Gano kita kamahal? Gusto pa kitang pakasalan. Pero ikaw, paano mo ako niloko? Ginawa mo akong parang tanga. Nilaro mo ako, hindi ba? Grabe, ang exciting. Ange fiancé ni manager Wan Pala, dating girlfriend ni Wan Wershao. Mukhang hindi naman kasing inosente si MS Shen kagaya ng iniisip natin. Napakatalino niya talaga. Wang Jingyu, tumahimik ka. Wala kang karapatan na sisihin si Zi o hiyain siya. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana siya nakilala. Man Jingyu, tumigil ka. Wala kang karapatang sisihin si Zi, lalong wala kang karapatan na hamakin siya. Dahil nakilala ko siya ay dahil sa'yo. Kuya, anong ibig sabihin ng dahil sa'yo? Anong kinalaman ko dito? Huwag, Wan Shizhou, Ge, tama na. The- Huwag ka na magsalita, nakikiusap ako, huwag ka na magsalita. Kuya, huwag kang umalis. Kailangan mong ipaliwanag. Sabihin mo sa lahat ang totoo. Ano ba talaga kayo nagkakilala ni Shenzi? Alice Diane. Gusto mo talagang malaman, di ba? Sige. Sasabihin ko sa'yo. 6 na buwan na ang nakaraan, ginawa ni Zi ang lahat para sa'yo, isang taong nagpanggap na sakitin at kawawa. Para makalikom ng perang para sa iyong kaligtasan, ibinigay niya ang kanyang unang sansa. Kapalit ng 20,000 sa akin. Kuya, anong sinasabi mo? Ulitin mo, anong ibig mong sabihin? Ikaw ba? 6 na buwan na ang nakaraan. Kadarating ko lang mula Europa, umuwi para dumalo sa isang marangyang party. Aksidenteng naloko ng kalaban. Nilagyan ng gamot ang tubig. Sa daan pabalik, nakilala ko si Zi. Noong oras na iyon, para makalikom ng pera para sa iyong treatment. Bigla siyang lumapit para magpanggap, baka epekto ng gamot o. Talaga kasing gusto kayo yung ganang type. Bigla akong naguluhan at nagkaroon kami ng relasyon. Pagkatapos noon, nagsimula kong pansinin siya, kaya inutusan ko si FA na imbestigahan ang background. Nang malaman ko ang hirap ng buhay niya, nagsisimula akong maawa sa kanya. Pagkatapos, naramdaman ko talaga na nagustuhan ko ang kanyang tibay at kanyang kabaitan. Kaya't inamin ko sa kanya, nagsabi ng pagmamahal at nagpanukala. Hindi, impossible yan. Imposible. Imposible. Pair, nagsisinungaling ka. Niloloko, MOAKO DBA? Gusto mong iligtas si Shenzi. Gusto mong makita akong nagsisisi. Ama ba? Wang Jinyu, napakabobo mo talaga. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong imbestigahan, wala akong oras para sa iyo. Kailangan ko nang hanapin ang fiance ko ngayon. Lihay. Alamin mo agad-agad. Ano nangyari? Posibleng si Shen Zi ay magpakasakripisyo ng ganito karami para sa akin. Bakit niya gagawin ang mga bagay na yon para sa akin? Tama, malamang niloko ako ni Wan Zeshao. Nagsisinungaling siya. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa buong nangyari. Shenzi. Shenzi. Manager 1. Nazen SI Shenzi, Kakauwi si MS Shen pagkatapos mag-ayos ng bagahe. Umalis siya. umalis na.
Takas parang maliit na lobo. Takas parang maliit na lobo. Jinungwan, Wan. Baki Nanditoka, Hinahanap ko si Shenzi. Nathan Sia? Hindi ko alam, pero umalis siya ilang sandali na ang nakalipas. Nagsubmit ng resignation letter, inayos ang sahod, at umalis. Mukhang nagmamadali siya, wala nang masyadong sinabi. Sige. Direktor. Ito ang aking application form para sa pag-aral sa ibang bansa. Lahat ng materials ay kompleto, sana masikaso mo agad. Shen, matindi ang kompetisyon para sa pagkakataong ito, pero sa iyong grades, malaki ang pag-asa mo. Biglaan lang itong desisyon mong mag-abroad, alam ba ito ng pamilya mo o ni Jiwan? Napag-usapan ba ito sa side niya? Director Chen, ito ay sarili kong desisyon. Zenyi, alis ka pupunta sa ibang bansa. Zenyi, alis ka pupunta sa ibang bansa. Director Chen, ang natitira ay paabala na sa iyo. Salamat. Ziga. Magsalita. Saan ka pupunta? Juan Shizhou, Sinacton Mo.Ko. Bilang boyfriend mo, wala akong karapatang malaman kung saan ka pupunta. Ganon ba? May kinalaman ba sa'yo kung saan ako pupunta? Pabayaan na natin ang isa't isa. Pabayan. Pabayan. Dapat mo na rin akong palayain. Noong gabing nagpropose ka, ikaw mismo ang nagsabing gusto mo akong makasama habang buhay. Paano mo nagagawang sabihin sa sarili mo na, hayaan mo na lang ngayon? Dahil naintindihan kita, alam ko ang halos obsessive emotional deliciousness mo. At ang integridad at kagandahang asal sa iyong mga buto. Maaring pabigla-bigla ka lang kumikilos ngayon, nabubulag na iyong mga emosyon ng pagsisisi at pagkakasala. Kaya kapag kumalma ka, kapag paulit-ulit mong iniisip ang taong nasa harap mo. Ang dating kasintahan na kapatid mong si Wan Jingyu ay ang babaeng minsan niyang sinabing gusto niyang pakasalan. Masisigurado mo ba yan? Sa iyong mahabang buhay. Hindi ba ito mag-iwan na tinik sa puso mo? Oh, kaya naman. Gusto mo ba na bawat araw sa hinaharap kapag nakita kita? Ay maalala ko kung bakit nga ba. Katawan Teo. Kaya. Ganito na lang Teo. Wala talaga, sir, hindi mo aabulan? May punto siya. Baka kailangan kong bumalik at pag-isipang mabuti ang tungkol sa amin. Wow. Amoy. Bakit pagkatapos mong umalis, si Shenzi lang ang nasa isip ko? Kung totoo ang sinabi ng kuya ko, ano ba talaga ang ginawa ko sa'yo? Ano ba talaga ang ginawa ko sa'yo? Kuya Jing, buksan mo ang pinto. Natrak na.
Sinabi ng kuya ko ay kasinungalingan. Ama, hindi ba nag-sacrifice si Shenzi para. Kuya Jing. Lahat ng sinabi ni MR1 ay totoo na totoo. Noong una, Para mag-ipon si Shenzi ng perang kailangan mo. 4 na trabaho sa isang araw. Mga tindahan ng pagkain at convenience store, tutor, bartender, sunod-sunod na trabaho. Nahimatay na siya ng ilang beses dahil sa labis na pagod at kakulangan sa nutrisyon. Dahil wala siyang pera, nagpunta siya sa illegal na klinika. Nagtanong siya tungkol sa pagbenta ng kidney. Pagkatapos sa illegal na klinika, na-diagnose siya. Nagkaroon ng cancer. Nang makuha niya ang ulat ng pagsusuri, sa oras ng pinakamalala niyang pangangailangan, tumawag ka, Jing, at pinili siyang mag-ipon ng pera. Inilit mo siya ng todo. Wala na siyang magawa, tinangkan niyang banggain ang kotse ni MR1. Ginawa ang transaksyon na iyon para makuha ang 20,000 panggastos sa gamot. Kaya. Bagamat si Z ang humiga sa kama ng kapatid ko. Lahat ay dahil sa akin. Sinabi kong kasinungalingan. Talagang dahil sa akin. Ako mismo ang nagtulak sa kanya sa bingi. Ako mismo ang nagtulak sa kanya tungo sa kuya ko. Wow, ang ganda ng kuha ng litretong to. Tingnan mo kung gaano tayo katanga mag-smile. Itatago ko itong litreto na maayos, itatago ko ito habang buhay, hindi mawawala. Tenga. Kung mawala ang litreto, makakakuha tayo uli, pero nangangako ako. Hindi kita kailanman mawawala. Shenzi. Sabi kayo hindi kita mawawala. Ano na tayo ngayon? Paano nangyari? Umabot na sa puntong ito. Hindi kita mawawala. Hindi ko siya kayang mawala. Hahanapin ko siya. Nasaan siya ngayon? Mamayang hapon ang flight niya papuntang Paris. Paris. Nagpunta siya sa ibang bansa. Paris. Nagpunta siya sa ibang bansa. Sabi nila sa isang exchange program na pinunduhan at natapos na ang mga papeles. Hey, Kiev. Saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa kanya. Inakamabilis na ticket sa Paris. En charter flight. Unang class kahit anong paraan, kahit anong halaga. Gusto ko siyang makita ngayon. Gusto ko siyang makita ngayon. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya ng personal at bumawi sa kanya. Shen. Parang iba ka na kumpara nung dumating ka. Mas maliwanag, mas kumikinang. Ganon BA. Baka dahil may naintindihan akong isang bagay. Simulang gayon, para sa sarili ko lang ako mabubuhay, hindi na bilang karugtong na iba at hindi na para sa iba magsunog ng sarili. Mr. Wan. Sinunod ko ang utos mo at nagsaliksik ako. Si MS Shen ay maayos ang pamumuhay sa Paris, pati sa kanyang pag-aaral. Nag-apply siya para sa full scholarship. Sa oras na walang klase, nagpa-part-time siya sa isang tindahan ng aklat para sa mga sino. Mukang. Maayos ang lagay niya. Maayos ang lagay niya.
Agad ipag-ayos ng pribadong eroplano. Kayo ba? Ay pupunta para hanapin siya. Anong kalokohan na pagiging matuwid, emosyonal na pagka-iskriktong to? Tuwing si Shenzi ay nasa diko kita, maayos ang lagay niya. Kapag may ibang tao sa paligid niya, gusto ko talagang itali siya. Pabalik sa tabi ko. Shen. Ikaw talaga ang pinakamagandang babae na nakita ko. Hula Kao. Baka puno na naman ang liligaw. Hanggang sa Sin River. Ano ba yung sinasabi mo? Sa tingin ko may boyfriend na si Shen sa Port City, tama ba? Boyfriend. Dati. Maroon. Gayon wala na. Grabe. Sayang naman yun. Wow! Shenzi. Nahanap din kita. Shen. May klase ka pa mamaya? Ihatid na kita pabalik. Hindi na kailangan, magtataksi na lang ako. Walang abala, doon pa rin ako dadaan. Naku naman. Anong klaseng tao si Ting? Ano siya nakakaya na tumayo sa tabi ni Shenzi at tingnan siya ng ganon? Wang Jingyu. Anong ginagawa niya rito? Wang Jingyu, lumabas ka dito. Wow! Mabango! Ang saya ko na makita kang muli. Wang Jingyu. Bakit nasa Paris? Ano ba talaga ang plano mo? Ano bang gusto kong gawin? Miss na kita, Shenzi. Nababaliw sa pag-iisip sa'yo. Huwag kang kumilos, bitawan mo ako. Ah, Bitawan mo ako. ikaw ay para sa akin lang. Ikaw lang ang para sa akin, Shenzi. Wang Jinyu. Value ka na ba? Ako ay para sa kuya mo. Baliw na kayo. Baliw na baliw ako sa'yo. Hindi. Mahal kita. Mahal kita hanggang sa buto, hanggang mawalan ng katinuan. Hanggang nawala ka, saka ko lang naintindihan. Hindi pwede na mawala ka sa akin. Kaya ako'y sumusuko. Sumusuko na ako. Kahit ano gawin mo sa akin sakto lang. Nagtatrabaho ng 4 na beses sa isang araw. Kumakain ng tuyo at manto. Pwede ibigay lahat ng pera ko sa iyo ngayon. Kahit ako'y maging mahirap o magkasakit. Pakiusap, bumalik ka sa akin, pwede ba?
O baka nagsiselos ka pa rin at nagagalit sa nangyari noong araw na kami ni Suking ay nagbiro sa'yo. Kaya ka ba kumuha ng ibang lalaki para galitin ako? Kaya ko itong ituwid ngayon na mismo. Shunzi, Basta sabihin Montag. kahit ngayon, at tapusin ko kung makakatulong. Wang Jingyu. Sobra na ba ito? Sobra. Una. Wang Jingyu. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Hindi ako naniniwala diyan. Shunzi. Hindi kita tinakat na yon. Shunzi. Ngayon naniniwala ka na ba? Wang Jingyu. Bakit mo ginagawa ito? Dahil ganito le. May babalik ko ang lahat ng sakit na nadulot ko sa iyo. Shunzi. Pasensya na. Para sa lahat ng ginawa ko dati. Sorry sa iyo. Mula bata pa ako alam ko na. Ako'y anak sa labas ng pamilya Bulyen. Isang basurang di makita sa liwanag. Umaasa lang sa kaunting awa ng kapatid na tagapagmana. Para mabuhay. Hindi AKO, Catchladan I, Wanshijo. Ipinanganak sa kalangitan, may lahat ng bagay. Ako naman ay parang asong panghuli, at tuloy na sumusubo. Tinitingnan ang kabaitan ng iba sa akin. Sinusubukang alamin ang totoo ng lahat. SHN Zedashi. Ngunit nung sa wakas nadama ko kung sino talaga ang tapat na nagmamahal sa akin. Sino ang nasa putikan? Na umilaw sa parehong buhay. Ako ang nawala sa iyo. Aulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung kaya ko bang wala ka. Naman kayo. Oh. Shenzi, kahit na ikaw Ipagkakasal kay Wan Sizhao. mahal pa rin kita. Kahit nawala ako sa iyo ng pangalan, dangal, pati itong buhay. Mahal din kita. Shunzi. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Balik tayo sa dati, pwede ba? Wang Jingyu. Pasensya na. Naiintindihan kita. Naintindihan ko ang iyong mga pagdududa. Ang iyong kaba. Dahil ganito ang pinagdaanan ko dati. Mula pagkabata, kulang sa pagmamahal. Umaasa na makatagpo ng pag-ibig. Pero simula nang makilala kita, ibinigay ko sa iyo ang aking naipon na tiwala at pagmamahal na mahigit 20 taon. Pero ang nakuha ko, Ay pang-insulto at kaglalaro. Niloloko. Dinudurog, pinapainom na alak habang nakangisi sa taas. Wang Jingyu. Isang Bobby. Ang pinaka-nakakababa ng halaga ay kapag nanatili ka pa rin sa tabi niya kahit alam mo na ang totoo. Hi. Indi Kaukaya. At ayaw kong gawin ang kahit ano na makakababa ng halaga ko para sa'yo. Kaya. Wala na tayong kinabukasan. Wala na tayong kinabukasan. Wang Kyungyu, paalam na. Ji. Shenzi. Shenzi. G.E.
Hindi ako karapat-dapat. Abigat lang ako sa'yo. Jingyu, huwag ka magsalita ng ganyan. Nakalimutan mo na ba? Nagkasundo tayo na pag gumaling ka na, magpapakasal tayo. Huwag kang mag-alala. Lalabas ako ngayon, igagapang ko ang 20,000 para sa'yo. Tiyak na tatanggapin mo ang proposal ko. Shinji. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Bakit sa tuwing inisip ko na nakuha ko na ang kaligayahan, sa susunod na sandali? Parang napakalayo pa rin at di maabot. Oy. Shinji. Lumingin ka. Pasensya na traffic dahil sa ulan. Sana. Hindi pa kayo huli. Bakit ka nandito? Huhulin kita. Ano? Halika. Ibabalik kita sa akin. Malinaw na sa akin. Yung inaalala mo, hinding-hindi mangyayari kasi. Mas maselan pa sa damdamin. Mas hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. Kung nag-alala ka na may tsismis sa Hong Kong, ako ang bahala dyan. Kung natatakot kang makipag-ugnayan ulit kay Wan Jingyu, iwasan ko na kung hindi mo matanggap ang simula natin. Pwede akong maghintay. Hintayin ko kahit habang buhay, hanggang sa hindi na tayo pinapahirapan ng bagay na ito. Wan Shizhou. Narito AKO. Shenzi, bumalik tayo sa bansa para magparehistro. Kung pwede, sana sa lalong madaling panahon. MS Shen, ganda at postura, pinakamagandang bride na nakita ko. Nilalagay ka ni MR1 sa pedestal. Baka machinal pa. Salamat. Dati akong nakaupo sa madilim na inupahan. Dati akong araw-araw nagtrabaho para mabuhay. Dati akala ko mamamatay ako dahil sa kanser. Akala ko noon ang kaligayahan ay parang panaginip sa palabas ng tindahan. Hindi ko inasahan na darating ang araw na ito. Na may susot ko ang pinakamagandang damit pangkasal at lalapit sa mahal ko. Miss Shen, pasensya na. Kakadlive lang. Sabi bagong kasal na regalo, dapat ko daw personal na ibigay sa'yo. Walang pangalan. Regalo para sa bagong kasal ko. Oh. Wow, ang ganda ng kuha ng litretong to. Tingnan mo, ang kukuta ng ngiti natin. Itatago ko itong litreto na maayos, panghabang buhay. Hinding-hindi mawawala. Gago. Kapag nawala ang litreto, pwede tayong kumuha uli. Pero umaasa ako. Hinding-hindi kita mawawala.
Huwag kang gumalaw, malapit na matapos. Maligayang bagong kasal. Sa akahon, ito ang huling bagay na iniwan mo sa akin dito. Ngayon, ibinabalik ko na sa'yo. Alam kayo, napakalaki ng pagkakamali ko. Hindi na ito may wawastaw. Kaya patawarin mo ang aking pagkawala. Sa iyong kasal, hindi kayo planong dumalaw. Ayos na kayo. Sa hinaharap, hindi na makikita. Naway sa mga natitirang taon mo. Maging ligtas. Masaya. Matupad lahat ng nais mo. Wang Jingyu. Ayos lang, mula ngayon nandito ako. Mamamahalin kita habang buhay. Ang mahalaga ay masaya kang gayon. Sir. Pakiabot ng regalo ko. Para sa pamangkin ko. Ibibigay ka o. Sir, hindi ba kayo papasok para kumain ng tanghalian? Ngayon ang selebrasyon ng unang buwang kaarawan ni Little Miss. Huvak na? Ang hipag kayo. Hindi yata siya gustong makita ako. Nga pala. Napapalitan na ba ang pangalan ng pamangkin ko? Napapalitan na, tinawag na siyang Muzhi. Muji. Wamuji. Maganda pakinggan. Tatlo. Tatlo.